guys, this is the Legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bibigyan ko lang kayo ng konting tips kung paano nga ba magkaroon or mabilis na magkaroon ng employer. So kapag nasa Pinas ka, syempre hirap na hirap ka kung anong gagawin mo para magkaroon ka kaagad ng employer na the more kasi na marami kang in-applyan, the more na malaki yung chance mo na makakuha agad ng employer. Grabe, ang takaw ko sa Vaseline. Tignan mo, ubos na yan. Ano lang to? Tatlong buwan. Ayan. So, unang-una is mag-sign in ka sa apps na Helper Library and then Helper Choice. Dalawa yon. So, yun yung una mong gagawin kasi yun naman, online mo lang yun aasikasuhin kaya hindi ka masyadong i-search mo lang siya sa Google or doon sa Play Store yung Helper Library at Helper Choice. Nag-sign in na pala ako dyan and ayun, hindi ko tinuloy kasi meron naman akong amo, tinry-try ko lang nung time na yun. Dito na ako sa Hong Kong nung ginawa ko yun. So marami dyang mga iba't ibang mga amo, merong mga puti. Diyan kasi makakakuha ka ng mga foreign, yung mga puti na mga amo diyan sa Helper Choice o kaya Helper Library. Second, na pwede kang makakuha is search ka sa Facebook. Ano ba yung yun? Page, Hong Kong Domestic Helper na page sa Facebook. Meron siyang 104,000 na members and marami ditong nagpo-post na family of 2 adults and teen how looking for a cheerful Catholic Christian helper to cook and clean. Ayan, so marami sila nagpo-post sila. Lockfoot, 700 square feet, 3 bedrooms, 3 adult, sir, madam, and daughter, 25 years old, have servant room, 1 medium-sized dog, sometimes bring it outdoor, 1 car, Sunday day off, English, local, Filipino immediate. 5,000 yung offer nila. Ayan. So, maraming mga dito maraming mga naghahanap ng katulong sa Hong Kong domestic helper. Pero ingat kayo kasi marami din dito na masasama ugali. Hindi nakakakuha ng katulong sa mga agency or alam mo yung sinusukan ng mga dito sa Hong Kong ng mga katulong, kaya sa online na lang sila naghahanap para makakuha sila ng katulong kasi nga wala nang tumatanggap sa kanila. And pagka nakakuha ka dyan ng amo sa online, ipapasa ka na nila ngayon sa agency sa Pinas. Nakalimutan ko na kung anong agency yun, pero nandyan yun sa Makati kasi halos lahat ng mga nakasama ko sa training sa TESDA is mga direct hire sila. Tawag doon sa ganun na ikaw mismo nakipag-usap sa amo mo, wala kang agency, natanggap ka, direct hire yung tawag doon. And meron silang, nakalimutan ko anong agency, nasa Makati yun guys. Doon ka ipapasa ngayon na doon ka mag-process ng paper. Sunlight agency yun. Ayan, meron pang iba dyan na mga agency na tumatanggap sila ng mga direct hire na mga applicant. Ibig sabihin, may amo na, pinapasa na lang sa kanila. Next is Facebook and then and aside from that, pagkatapos mo na niyan, doon ka na humataw, bumanat ka na ngayon sa mga talagang personal na interview. Pumunta ka na ngayon ng agency sa Manila. Unahin mo yung Kings kasi nandyan siya sa may Malvar. Bago mag Pedro Hill Station, pag galing ka sa Baclaran, yun yung bababaan mo and then dire-diretsuhin mo lang yun. Pagbaba mo, diretso ka papuntang Manila na way or papuntang Quiapo. Ayan. Doon na yun malapit sa may intersection. Nandun yung office ng King's Manpower. So, meron din silang Facebook. Guys, nag-e-interview sila and hindi nila kinukuha yung passport. So, malaki yung chance mo na makapag-apply ka pa sa iba kasi nga, binalik nila sa yung passport mo. Importante kasi sa lahat yung passport para maka-apply ka kahit saan. Ganun ako nung una, Kings yung inuna ko and natagalan ako yung, alam mo yung nainip ako
sa pag-aantay, kaya nag-apply uli ako, nagpunta ako ng Light in Hope. So okay lang sa akin nung time na yun, hindi ako nagmamadali kasi nga ano naman, may trabaho ako noon. Tapos nung mga time na yun, habang nag-a-apply ako, inuunti-unti kong bilhin yung mga kailangan kong gamit. Kaya pagpunta ko dito sa Hong Kong, kompleto ako sa mga gamit katulad ng deodorant ko. 5 yan. 5 ganito yung dala ko. Efficacent. And then, lipstick, lip balm. And then, maleta, nakabili na ako. Tapos yung mga damit na susutin ko. Ito mga binili ko tong bago sa Oxygen to. Ayan, parang 6 ata yung binili ko na ganito. Iba-ibang kulay kasi nga pang trabaho ko. Ay, talagang pinaghandaan ko talaga yung pag-alis ko. Ayan, so, kaya hindi ako nagmamadali. Next is, pag naka-apply ka na, syempre galingan mo sa interview. Hindi pwedeng nag-apply ka lang, wala kang alam mo yung bahala na kung matanggap or hindi. Hindi pwedeng ganun. Dapat sa isip mo, matatanggap ako. Yun dapat, yung isipin mo. Kaya practicein mo ngayon, mag-search ka sa YouTube. Nandun yung mga interview ng Light in Hope. Pakita ko sa inyo. Kasi nandun nga din yung may isa akong subscriber na sinend niya yung interview ko sa Light in Hope. Pero hindi ko mahanap ng ako lang. Ayan, meron silang page din pala, pero 54 lang yung subscriber. Makikita mo guys, meron silang mga ganto. Ayan, ano to? Magkakaroon ka ng idea. Good day. Please introduce yourself. Good day, Madam and Sir. I am Rosamid Villa. I am 36 years old. I have live-in partner and we have 2 daughters. And I am high school graduate. Why do you want to work in Hong Kong? I want to work in Hong Kong because I want to support my family needs. Tell me about your work experience in previous job. I work experience before in UAE and 1 year and 8 months and in Saudi for 2 years as a cleaner. Yan, ganun guys. So, ano ko lang sa inyo, try ko lang ha, kung ako yung mag-introduce yourself. Hi ma'am and sir, my name is, kung walang lalaki dyan, edi hi ma'am lang. Hi ma'am, my name is Genevieve Guarin, 27 years old, single. My father's name is Balbino Guarin and my mother's name is Lucia Guarin, and both of my parents are farmers. I am the 7th of the family. We are 8 siblings and I am the 7th in the family. Dapat yung English nyo is clear and tuloy-tuloy. And I also take up vocational course for 6 months, which is English proficiency. I work as a domestic helper in Philippines for 2 years, and I serve 4 members of the family, couple, and 5 years old girl and 6 years old boy. Sabihin ko lang to pero iba yung introduce ko dati. And my duty and responsibility is to take care of them, cook for the family, clean the house, send and fetch the children from school. Ano pa yung mga sinabi ko? Basta mga ganyan-ganyan. Tapos, yun lang. And basta tuloy-tuloy mo lang yung kung ano yung mga qualification mo, kung saan ka nagtrabaho. Mas mahirap pag madami kang natrabahuan kasi kailangan mong sauluhin kung anong ano yun, date yun, ganyan. So, pagkatapos nun, hinto ka na. May follow-up question yan sila. Doon ka na ngayon bumanat. Talagang kailangan magaling ka. Kailangan bago ka sumalang, alam mo yung mga ambush question, yung mga so, ano yung trabaho mo dati sa dati mong amo, ganyan-ganyan. So, merong mga kung paano, kung nag-alaga ka ng newborn, paano mo padidein yung bata. So, ganun, kailangan pagkatapos ko silang padidein is kailangan padighayin ko sila. May mga ganun yan ng mga issue. Buti akin walang newborn. So, paano pag umiyak yung bata or may sakit, anong gagawin mo? So, unang-una is tatawagan ko yung amo ko. Ganun yung sagot nyo. First of all, I will call my employer to inform them that the kid have a high fever, and I ask them what I'm going to do if I will going to feed the kid with the medicine, ganyan, and anything else I can help like that. So, kailangan, and also I'm going to take care of the kid, cuddle or hold him or her if he's not comfortable with
laying on bed. So, alam mo, arte-artehan mo na lang. So, paano ngayon kapag may aksidenteng nangyari, ganyan, may nasunog, ganyan, nasunog yung building. So, first is, unahin ko munang kunin yung alaga ko. First is, I'm going to get the kid that I was taking care of. That is the most important thing to do. And I bring my phone also to inform my boss, and we go out, not to use the lift or elevator, guys. Yung elevator dito sa Hong Kong, hindi tinatawag na elevator, lift yung tawag nila, lift. So yan, so we will use the stairs to go down, and maybe I just try to call some help if I was the one first to notice the fire, ganon. So alam mo yung accent mo, para hindi ka halata na kabado sa English, bagalan mo lang yung pagsalita ng English pero clear, kasi habang nagsasalita ka, iniisip mo na yung kasunod na sasabihin mo. Ganun dapat yung technique dyan, para medyo medyo alam nila na fluent ka kahit hindi. So yung mga ganun, kailangan aralin nyo, guys, kung ano yung mai offer nyo sa amo nyo. So do you know how to cook? Yes, ma'am, in the Philippines, I was the one who's cooking for the family, and also I work in the restaurants. Syempre ganyan, kung marunong ka. And by the way, if you didn't ask, I also watched some YouTube video about how to cook Chinese food. So now I have already an idea, and I already take down notes, simple recipe. So if I was in Hong Kong, I can able to cook for it. So yung mga ganun, so arte-artihan mo na lang, ano mo na lang, churba-churbahin mo just. So ganun ako, kaya hindi ko lang alam, siguro sa dami ng interview na napagdaanan ko simula bata na kailangan kong ma-hire. Kailangan, simula nung 18 years old ako, kailangan ko parating patunayan yung sarili ko para ma-hire ako. Kaya talagang gumaling na ako pagdating sa interview. So basta pray lang kayo always, huwag kayong mawala ng pag-asa, kasi nga iba-iba naman tayo ng ng swerte. Alam mo yung pag sa'yo talaga yan, kahit hindi mo ipilit. Yung isa kong employer, hindi na ako in-interview, nagpirma na kagad ng kontrata. Kaso ayoko may aso. Hate na hate ko yung aso. Ayoko talaga niyan. Hindi ko kaya. Kahit yung iba na, ako sa iba na love nila yung mga aso. Samantalang ako, wala man lang kaamor-amor sa mga aso talaga. Ay. So, ayun lang, guys. Sana may napulot kayong aral. And by the way, sa mga nanonood ng vlog ko about doon sa kaibigan ng kapatid ko na, yun nga, may nangyari sa kanyang kamalasan doon sa ibang bansa, sa Kuwait. So, gumanti siya sa amo niya. Hindi sa paraan na dahas, pero gumanti siya na sinabi niya kahit hindi siya magre-renew or hindi siya babalik na sa Kuwait, sinabi niya na renew ako, babalik ako. So tuwang-tuwa ngayon yung matanda, yung mag-asawa, tsaka yung addict, yung manyak. Tuwang-tuwa kasi akala niya ay konsumo to, parati unli konsumo dito sa bahay, kasi nga syempre nandyan yung katulong, ano niya parati. Hindi nila alam, gaganti yun siya. Hindi siya babalik, guys, kasi dito siya sa Hong Kong mag-a-apply. Kasi ang mahal ng renew doon ng katulong sa Middle East, lalo kapag Pinay, mahal yung mga Pinay doon sa Middle East. Parang pinaka-class sa lahat ng mga katulong, Pinay ang pinaka-higher. So may mga ibang lahi kasi doon, yung mga African, ganyan, mga maiitim. Tapos may Malaysian din doon. Meron ding may isa pang lahi, Indonesian, and may isa pa na dito din sa Asia, pero doon napunta. So na-renew ngayon yung kontrata niya, pumunta sila ng agency, nagpirma, nagbayad doon, so gumastos, and binilhan siya ng ticket, and ang ticket mula doon papuntang Pilipinas is nasa 70 to 80,000, and then ang pabalik pa, kasi nga sabi niya babalik siya, so another 80,000 uli. Kahit sabi niya sa sarili niya, kahit sabi niya sa kapatid ko, kahit dyan man lang day makaganti ako sa ginawa nila. Ganyan din ginawa ng kapatid ko, kasi nga salbahe sila. Alam mo ba, naiiyak yung kapatid ko kasi nga alam mo yung sa loob sila ng restaurant, tapos sila lang yung kakain, ganon. So ang ginagawa ng kapatid ko, umaalis siya, tapos yan, sabihin nila, oh bakit nandyan ka sa labas? Sasabihin niya lang na kausap ko yung mama ko. Alam mo yung feeling na nasa restaurant tapos ikaw lang yung walang pagkain,
naranasan ko yan noong nakaraang araw, pero hindi naman ganun kalala, pero masakit siya. Alam mo yung amo ko, nagpunta kami sa cafe kasi nga ihatid namin yung bata sa taas ng building, walang, alam mo yun, may time pa, so pumunta kami doon sa restaurant, sa cafe, tapos umorder sila, tapos ako naiwan sa table. Umorder silang dalawa ng bata, yung kanya cafe, tapos yung bata is cookies, tapos sa akin wala. Alam mo yung grabe, parang nakakahiya talaga siya, as in, lalo pag madaming tao, yung parang katulong na katulong ka talaga, ang baba ng tingin sa'yo. Kaya yung kapatid ko hindi nababalik kasi hindi rin maganda yung pagtrato sa kanya doon. Tinitiis at tinatsaga niya lang kasi nga pangarap, may pangarap, may anak siya na isa, kailangan niya sustentuhan. Kaya gustong gusto talaga nila pumunta ng Hong Kong. Sana lang yung kapalaran nila dito maganda, kasi nga hindi tayo pareho ng kapalaran dito. Sana maganda kasi nga ang dami na ng pinagdaanan nila sa Middle East. Sana pagdating dito sa Hong Kong kahit papaano makapagpahinga sila. So thank you for watching guys, and I love you all. Bye bye.